Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Reynaldo. Ito ay kwento ng kanyang angkan. Walang eksaktong taon. Cebu. Sa isang bayan sa Cebu, doon naninirahan ang isang dato na kilala sa buong lugar. Marami ang nagmamahal, lalo na't napakabuting pinuno. Bukod kasi sa kabutihan ng loob, nagtataglay din ito ng angking katalinuhan at lakas. Lahat ng katangian ng magaling na dato. Mukhang dumadami na po sila, kamahalan. Kailangan na nating magdagdag ng kawal at maganda kung sakaling lumusob sila uli. Kailangan masigurado na tayong mananalo sa susunod na laban, kamahalan. Ang daming namatay at naulila nung huli nating pakikipaglaban. Wika ng isang kawal. Naiintindihan ko ang pinupunto mo, kawal. Kaso, huwag mong kakalimutan ang kabayaran para manalo sa digmaan. Sa tingin mo, ilang buhay na naman ang malalagas sa atin upang makamit ang tagumpay na sinasabi mo? Kailangan nating makahanap ng ibang paraan upang sugpuin ang mga nilalang ng kadiliman nang hindi dumadanak ang dugo. Pagpapaliwanag ni Dato Dunganon. Sumang-ayon naman sa katalinuhan ng pinuno ang kawal. Totoo ang kanyang sinabi na sa digmaan ay wala talagang tunay na nananalo. Kahit sinong matira, lahat ay nawawalan. Pero, kamahalan, paano pala ang paparating na pista? Kailangan ba nating itigil muna yon upang nga siguradong handa tayo sa mga sigbin? Tanong ng kawal. Maaari nating gawin ang bagay na yon upang masiguradong mababantayan ng mga mamamayan. Kaso, baka hindi ito ay katuwa ng ating bayan, lalo na't 1 taon din nilang inantay ang pistang ito. At bukod pa dyan, ang ipinagdiriwang natin ay kasiyahan at alay para sa mabuting ani ng bayan. Mas maganda sigurong gawin natin ang pista sa isang sagradong lugar at ang mga kawal ang magtitiyak na bantay sarado ang pasukan upang masigurado nating mababantayan ng ating mga mamamayan. Pero ipagdiriwang din natin ang pista. Ikaw, kawal, ano sa tingin mo? Bukod sa talino ng pinuno, mapagkumbaba ang kalooban. Hinihingi ng opinyon kahit ng kawal lamang. Isang patunay na karapat-dapat sa titulo at pangalan ng dato. Sumang-ayon ang kawal sa gusto ng dato. Hinanda ang lugar na paghahandaan ng pista. Nagdagdag na rin ng mga panibagong kawal. Inilagay kagad sila sa pagsasanay. Tay, ano pong ginagawa nila? Tanong ng 12 anyos na si Amado. Nag-e-ensayo, anak. Ginagawa nila ito upang masigurado na kaya nilang protektahan ng mga mamamayan at ikaw. Paano po ikaw? Sino pong magpoprotekta sa'yo? Bilang pinuno, anak, hindi ko dapat unahin ang sarili. Kailangan masigurado kong ligtas ang lahat bago ako. Ang tunay na namumuno ang dapat nagdadala sa mga tao sa tagumpay at kaligtasan. Kung ang pinuno ay inuuna ang sarili, hindi siya karapat-dapat sa kapangyarihang ibinigay sa kanya. Tandaan mo, anak, ang bawat kapangyarihang ipinagkalob sa atin ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya maganda ka. Siguraduhin mong kakayanin mo, lalo na't ikaw ang magmamana ng aking posisyon. Makalipas ang ilang linggo, dumating na ang inaantay ng lahat. Habang ang iba ay nakaayos sa pinakamagarang damit, ang mga kawal at ang dato naman nakasuot ng pandigmaang uniforme. Kasama ng mga kawal,
Nasa labas ng lugar si Dato Dunganon upang samahan ang mga tagapagbantay. Kamahalan, kami na ho ang bahala dito. Pumasok na ho kayo sa loob. Siguradong marami naghahanap sa inyo. Wika ng kawal. Maraming salamat sa sinasabi mo. Ngunit mas kailangan ako dito. Mas pipiliin ko magbantay kaysa magpakaligaya. Naantig ang puso ng mga kasama. Tunay na karapat dapat ang Dato, kaya't sisiguraduhin ng mga kawal na gagawin ng lahat upang protektahan ng pinuno, lalo na't bihira ang katulad niya. Lumipas ang ilang oras. Malapit ng magbadaling araw. Pinagmasdan ng mga kawal ang ganda at liwanag ng buwan ng gabing iyon. Napakatahimik ng paligid at halos makatulog na ang iba. Nabasag ang katahimikan nang biglang lumusob sa dilim ang mga sigbin. Mga nilalang na parang aso ngunit nakakatayo. May mahabang mga dila, katawang napakapayat. Aakalain mong nabubulok na. Amoy na amoy ng mga kawal ang nabubulok na laman. Kagad silang tumayo at binitbit ang mga sandata. Naganda na sa pakikipaglaban. Tandaan niyo mga kasama, depensa ang ating prioridad, hindi pakikipaglaban. Huwag ubusin ang enerhiya, kakapas lang sa kanila dahil sa oras na maubusan kayo ng lakas. Yan ang gagamitin nilang oportunidad upang ubusin tayo. Hindi alam ng mga kawal sa likuran. Naroon si Amado, saksi sa lahat ng kaganapan. Hindi maipinta ng bata ang katakot-takot na pangitain. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makita niya ang mga nilalang na sa haba ng dila ay halos lumaylay na ang mga ito hanggang lupa. Baliktad ang mga paa, kasing itim ng uling ang mga balat. Dahil sa takot, hindi makagalaw sa kinakatayuan ng bata. Habang sa loob naman, patuloy ang kasiyahan at malakas sa tugtugan. Hindi na malaya na dumating na ang mga nilalang. Naglundagan ang mga sigbin at dumepensa ang mga kawal. Katulad ng sinabi ng pinuno, depensa ang pangunahing gagawin. Hindi nila hinabol ang mga nilalang upang patayin. Ilang sandali pa. Marami na silang napatay na sigbin. Bagamat nagtamo ng ilang sugat, buhay ang bawat isa sa samahan. Nang tumahimik na ang paligid, unti-unting nagdiwang ang mga kawal sa pag-aakalang tapos na ang laban. Nakaramdam ng ginhawa si Amado, kaya naman lumabas ito upang salubungin ang ama. Kaso nga lang, ang ngiti sa mukha ng bata ay napawi nang biglang tumalon ang isa pang nilalang sa likuran ng ama. Hindi katulad ng mga nauna, doble ang laki nito. Sa isang iglap, napaliguan ng dugo ang lupang kinakatayuan ng pinuno. Kitang-kita ng mga kawal kung paanong lantakin ng nilalang ang Dato. Tila galit na galit ito na parang personal ang pag-atake. Madalas kasi, laman loob lamang ang kinukuha ng mga nilalang, iniiwan ang katawan. Pero sa kaso ng Dato, halos durugin ang buong katawan hanggang sa buto. Rumesponde ang mga kawal, kaso nga lang huli na ang lahat. Naiwang ulila si Amado. Tanging naiwan na lamang ay ang kampilang perlas ng ama. Ayon sa kawal, matagal na itong iniingatan ng kanilang angkan. Ipapamana sana ito sa anak. Kaso hindi na nabigyan ng pagkakataong maturuan si Amado. Lubhang nagluksa ang bayan sa pagkamatay ng Dato. Marami ang nakonsensya, lalo na't nagdiriwang sila. Sa mga oras na walang awang pinaslang ang pinunong pumoprotekta sa kanila. Mga kasama, huwag tayong panghinaan ng kalooban. Alam kong mabigat ang ating dinaranas.
Ngunit higit na ikakalugmok ng ating mahal na pinuno kung tayo ay magluluksa. Ang nais niya para sa atin, maging matatag. Inalay niya ang kanyang buhay, hindi para mabaon tayo sa dalamati, kundi para magpatuloy sa buhay. Sa ating pagbangon, doon niya matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Wika ng isa sa mga kawal. Ngunit matapos magsalita, nang wala nang nakatingin, hindi nito napigilang maiyak. Halos ama kung ituring ng kawal ang pinuno dahil sa pagkupkop at alaga. Kahit anong mangyari, hindi niya kayang palitan ang naitulong ng dato sa kanya. Ngunit kaya niyang suklian kahit papano ang yumaong pinuno sa pamamagitan ng pag-aalaga kay Amado, ang naulilang anak. 6 na taon nang lumipas. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang mapanatiling payapa ang bayan. Itinuring din itong kapatid si Amando. Hanggang sa tumungtong sa wastong edad, itinuro niya lahat ng natutunan mula sa datu at sariling karanasan sa digmaan. Inantay nito ang pagkakataon kung kailan magiging handa si Amando upang sundan at kunin ang tronong para sa kanya. Unitin ko, Amado, ang kampila na ito, ilang siglo nang pinagpasapasan at inalagaan ng mga ninuno mo. Makikita mo ang kakaibang hugis ng sandata. Sa gabi kapag tinamaan ito ng liwanag ng buwan, nagliliyab ito ng kulay bughaw, katulad ng laot. Ang hawakan ay gawa sa balat ng buhaya at mutyang perlas na kumikislap ng kulay pula kapag papalapit na ang mga nilalang. Ito'y pinagtibay sa pagbabasbas ng mga babaylan. At ang huli ang kapangyarihan nito, hindi tinatabla ng kadiliman. Hindi nababaluktot ng kahit anong mahika at kayang tumaga ng kahit anong uri ng laman, mortal man o halimaw. Dahil handa ka na, ipagkakalob ko sa iyo ang gamit na nais ipamana sa iyo ng butihing dato. Tinanggap ito ni Amando. Isinabuhay niya ang mga salita at pangaral ng ama. Hindi ibinigay sa kanya ang kapangyarihang ito upang maging hambog o gamitin sa kasamaan. Ito ay sandata upang protektahan ang mga mamamayan at alagaan ang kanilang bayan. Pangako, ipaghiganti ko si ama. Wika ni Amando sa kawal. Huwag iyo, katulad ng turo ng iyong ama. Walang tunay na nagwawagi sa gera. Kahit mapas lang mo ang sigbing pumatay sa dato, siguradong gaganti lang ang mga kauri nito. Tugon ng kawal. Hindi mo ako naiintindihan. Dahil hindi mo tunay na ama ang dato. Hindi mo alam ang sakit na makita sa harapan mo kung paano siyang patayin ng halimaw. Malang araw, maiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Ang ibig sabihin ng iyong ama. Masarap sa simula ang paghiganti, pero handa ka bang magbayad kapalit nito at madamay ang iyong nasasakupan? Hindi na nagsalita pa si Amando. 6 na taon ang ginugol niya sa pag-iensayo at pag-aaral kung paanong makamit ang hustisya ng ama. Bagamat nalungkot ang kawal, naniniwala ito na isang araw, maiintindihan ng binata ang tunay na mundo. Pero sa ngayon, ang tanging magagawa na lamang niya, gabayan at samahan si Amando. Katulad ng ipinangako, naganda na ang binata sa plano. Isinagawa niya na ang ritual. Nilubluban siya ng langis. May naluan ng iba't ibang klase ng halamang gamot at dahong lantana. Ayon sa mga babaylan, ito daw ay pampalakas ng kalooban at proteksyon laban sa kulam. Bitbit ang kampilan. Nagtungo na sila sa kagubatan upang hanapin ang mga sigbin. Habang naglalakbay, nadaanan nila at parabang mga pusa. Nagtago muna sila upang makasigurong ligtas. Ngunit nang titigan, ito pala ay maliliit na sigbin.
Dilaw ang mga mata at parang latigo. Manipis ngunit mapanakit. Sabay-sabay naglundagan ang mga malapusang sigbin. Habang tumatalon, dinidikit ang dila sa balat ng tao upang higupin ng dugo sa ugat. Isang lalaki ang nadampian nito. Kita nila Amando at ng kawal kung paano itong sumigaw habang unti-unting natutuyo. Nang matapos, nagmistulang tuyong kahoy ang bangkay ng biktima. Sa galit, kagad lumabas sa kinakataguan si Amando at pinugutan ng isa. Tumagas ang berdeng dugo nito. Umalingasaw ang napakabahong amoy. Sa bawat hiwa ng sandata, nagliliyab ang mga halimaw hanggang sa naging abo. Bago tuluyang mapatay ang natira, nagpakawala ang mga ito ng angil na siyang ikinabahala ng kawal. Mukhang tumawag na ito ng tulong, Amando. Kailangan na nating umalis bago pa tayo mapalibutan. Wika ng kawal. Kagad naganap ng ilog ang dalawa upang hugasan ang dugo sa kanilang katawan. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makarating sa isang madilim na kuweba. Dito muna magpapahinga, lalo na't sumasapit na ang kadiliman. Tahimik ang paligid at malamig. Saan ka pupunta, Amando? Aba syempre, papasok sa loob. Dumidilim na ang kalangitan. Hindi natin alam kung ilan pang sigbin ang nasa labas. At isa pa, paano kung umulan? Hindi mo alam kung anong nasa loob. Sa oras na pumasok tayo dyan, wala nang kasiguraduhan kung makakalabas pa tayo. Maniwala ka sa akin. Mas may tsansa pa tayong manalo sa kung anumang nilalangan nasa loob kumpara sa malawak na kagubatan. Bagamat nag-aalangan, sumunod ang kawal sa nais ng binata. Wari nito, dahil anak ng datu, siguradong namana ang katalinuhan ng ama. Habang naglalakad, napansin ng kawal na tila may mga kumakaluskos sa gilid. At dahil mahina ang apoy na dala, hindi ito naging sapat upang lumiwanag ang lugar. Bigla siyang napahinto nang makitang umiilaw ng pula ang kampilan. Pagtingin sa paligid, naroon ang isang nilalang. Napakatalas ng ngipin, nguso na nagmumula sa malaking aso. Doon niya napagtanto, ito ang pumatay kay Dato Dunganon. Nang tignan si Amando, mukhang pareho sila ng naisip. Habang tulog pa ang nilalang, itinaas ng binata ang kampilan upang tapusin ito ng mabilisan. Kaso nga lang, naglabasan ang mga maliliit na nilalang. Umangil ang mga ito na siyang gumising sa higante. Kagad sumugod ang nilalang. Tumalon ito ng napakataas at napakabilis na umiwas. Umatras ang dalawa. Sinalubong ng malakas sa saksak ang umaataking nilalang. Habang ang kawal ay abala na paslangin ang iba pang nilalang, si Amando ay binabantayan ang galaw ng kanilang pinuno. Hindi naging madali ang laban lalo na't hindi sila makakita ng maayos. Ngunit sa tulong ng kampilan na siyang umiilaw sa tuwing lalapit ang nilalang, nagkaroon ng oportunidad si Amando na manmanan ng mabuti ang sigbin. Nagtamo ng ilang sugat ang dalawa. Ngunit kahit mabilis ang halimaw, kalaunan ay natamaan din ito ng binata. Sumaksak ang kampilan sa dibdib ng sigbin. Kagad itong nagliyab, kaso nga lang hindi kagad namatay. Tinangka pa siyang kagatin ito sa ulo, nasagip siya ng kawal. Sa bawat hampas, nalalaglag ang mga bato sa kuweba, habang ang iba naman ay pumuputok. Nagpatuloy sa pagpaslang ng malatutang sigbin ang kawal, habang si Amando naman nahihirapan sa paglaban sa kanilang pinuno. Gusto mo ba magpalit tayong dalawa? Hindi ko alam kung iniinsulto mo ba ako sa tanong mo. Pero kaya ko na to. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi man ako kasing galing ng aking ama.
Makakasiguro ka na hindi ako mamamatay sa laban na to. Sinaksak ni Amando ang malaking nilalang. Nagliyab ang kampilan. Sa huling angil, itinaas muli ng binata ang sandata. Tuluyang pinugutan ng ulo ang halimaw. Bagamat nakatakas ang maliliit na sigbin, maraming napaslang ang kawal. Habang naghahabol ng hininga, tinanong ng kawal ang binata. Ngayong napaslang mo na ang nilalang, anong pakiramdam na nakapagiganti ka? Hindi kagad nakasagot si Amando na parang hindi naramdaman ang ginhawang nais. Nang lumabas ng kuweba at naglakbay pabalik ng bayan, napansin ni Amando ang perlas ng kampilan. Nagpalit ng kulay. Anong ibig sabihin nito? Hindi nabanggit sa akin na posibleng maging kulay itim ang perlas. Nagtaka ang kawal sa nakita. Hindi niya sigurado kung saan, pero parang pamilyar ang ibig sabihin ng kulay. Nanlaki ang mga mata nang mapagtanto ng kawal kung ano ang kahulugan ng itim na perlas. Yumanig ang lupa at mula sa kuweba, lumutang ang mas marami pang nilalang. Bagamat iba ang itsura ng mga nauna, mapanganib pa rin ang mga ito. Mas payat ang pangangatawan, mas kulubot, pero mas nakakakilabot. Mabilis kumilos dahil sobrang gaan ng katawan. Kitang-kita nila ang kanilang pinuno. Mas malaki at nakakatakot ang itsura. Lumusob ang mga ito. Mababaka sa muka ang paghihigante sa pagkamatay ng kanilang kalahi. Dahil hindi kayang kalabanin ng dalawa lang, nagtungo sila sa bayan upang kumuha ng hukbo ng kawal. Bagamat nabigla, naganda ang mga kawal, kaso nga lang nang makita sila ng taong bayan, maging ang mga ito ay nakiisa. Ano sa tingin nyo, papayag kami na manonood lang habang binubuwis nyo ang buhay para sa amin? Lumabas ang taong bayan. Lahat sila ay may dalang sandata. Bagamat nag-aalala, hindi nila napigilang ngumiti sa pagmamalasakit ng lahat ng tao. Pagsapit ng gabi, tulad ng inaasahan, sumalakay na ang mga nilalang. Nagtipon ang taong bayan sa pinakagitna ng baryo. Nakahanda na ang mga sibat na yari sa kawayan. Lahat ng mga ito ay nilublob sa dugo ng babaeng usa. Ang mga babayla naman, nagpaikot ng usok mula sa sinunog ng iba't ibang dahon. Nasa gitna si Amando. Hawak-hawak nito ang kampilan na walang tigil sa pagkislap. Kami ang bahala sa unang depensa. Amando, magganap ka ng pagkakataon upang patayin ang kanilang pinuno. Kami na ang bahala sa iba. Ang mga tao naman sa likod ang siyang tutulong kung sakaling palibutan tayo. Mga kawal, tandaan na prioridad ay depensa, hindi pag-atake. Huwag ubusin kagad ng lakas. Maging alisto kayong lahat. Doon na pagtanto ni Amando, bagamat hindi magkadugo. Kuhang-kuha ng kawal ang pag-uugali ng kanyang ama kumpara sa kanya. Nakaramdam siya ng lungkot. Ngunit kasabay nito ang pagmamalaki sapagkat matagumpay na naipasa ng yumaong amang datu ang kanyang abilidad bilang pinuno. Habang dumaragsa ang mga nilalang, mabilis silang tinamaan ng mga palaso ng mga mamamayan. Kaso nga lang patuloy silang dumadami. Sumugod ng malaking nilalang kay Amando, ngunit hinarang ito ng mga kawal. Dito na bumuelo ng talon si Amando. Hiniwa ang leg nito gamit ang kampilan. Namangha na lamang sila dahil napakalaki at lapad ng nilalang. Ngunit sa isang iglap ay namatay lang ito. Bagamat maraming napapatay, hindi ito naging sapat upang tapusin ang lahat. Maraming mamamayan at kawal ang namatay. Patuloy ang pag-alingaw-ngaw ng mga sigbin. Alam ni Amando na hindi pa tapos ang lahat. Sa bawat sigbing napapatay,
Napapalitan ng doble ang kanilang bilang. Pero hanggat hawak ko ang kampilan, hindi matatapos ang gulong ito. Doon niya naintindihan ng sinabi ng kawal. Hindi paghihigante ang sagot. Walang nananalo sa digmaan dahil wala itong hangganan. Uulit at uulit lamang ang siglo ng karahasan hanggang sa mapuno ng dugo ang lupa ng bayan. Kitang-kita ni Amando kung paanong lumundag at baliin ng ilang sigbin ang leeg ng mamamayan. Sinimot ang dugo at utak. Hanggang sa binaon ni Amando ang kampilan sa lupa. Mula dito naglabasan ang bughaw na apoy na umabot sa langit. Daang-daang sigbi ng nasunog, habang ang mga residente hindi napapaso dahil sa dalisay na apoy. Kalaunan naubos ang mga nilalang, ngunit imbis na magwagi sa panalo, tanging lungkot at hinagpis ang naramdaman ng mga mamamayan. Maraming namatay, maraming naulila. Habang nakatayo sa gitna ng mga abo at bangkay, ang kampilan ay nagliliyab. Ang perlas ay nananatiling itim. Alam niyang hindi pa rin tapos ang digmaan. Mula sa usok lumapit ang isang anino. Hindi halimaw, kung hindi tao. Ito ang kawal. Hanggang ngayon hindi pa rin alam ang pangalan. Ang kawal na matagal nang kasama at naging kanang kamay ng ama. Duguan, may sugat sa dibdib, ngunit matibay pa rin ang pagkakatayo. Amando, ang kampilan ay hindi lamang pala sandata. Ito ang susi. Ang dugo ng sigbin ay walang katapusan katulad ng mga tao. Pero may paraan upang wakasan ang siglo. Inabot sa akin ang isa sa mga babaylan bago siya namatay. Ito daw ay mutya ng lantad. Ipinapakita nito ang lahat ng katotohanan. Kapag pinagsama natin ito sa kampilan ng perlas, hindi na ito magiging sandata, kundi magiging pintuan. Maaari nating isara ang mundo ng kadiliman patungo sa mundo ng mga tao. Ano pang inaantay natin? Pagsamahin na natin yan. Upang pagsamahin ng kapangyarihan, kailangan magsakripisyo ng dugo. Ang dugo ng isang pinuno. Nanlumo si Amando sa narinig. Hindi pa handa ang binata na ialay ang buhay, lalo na't marami pang nais makamit. Ganun pa man, naalala niya ang ama, ang mga mamamayan at mga inosenteng taong namatay. Tinusok ni Amando ang kanyang palad, ipinahid ang dugo sa mutya ng lantad. Ang kampilan ay lumiwanag ng bughaw at puti. Liwanag na mas matingkad pa sa buwan. Ngunit bago maisara ang landas, kaagad hinawakan ng kawal ang kanyang balikat at tinulak ito. Hindi ikaw ang dapat magsakripisyo, Amando. Paano ang bayan kapag nawala ka? Bago pa makabangon si Amando, inalay ng kawal ang sarili. Walang pag-aalinlangan. Malugod nitong binigay ang buhay upang matapos ang digmaan. Tinanggap ng kampilan at mutya ang alay ng kawal dahil dumadaloy ang dugo ng mabuting pinuno sa kanya. Mula sa katawan ng kawal, lumiwanag ang paligid. Bumukas ang langit. Isang liwanag ang humihigop sa lahat ng natitirang sigbin. Hinila sila pabalik sa kanilang mga tahanan, ang kadiliman. Ang kanilang mga angil ay umalingaw-ngaw hanggang sa unti-unting naglaho. Tahimik ang buong bayan. Ang lupa ay punong-puno ng abo at bangkay. Ngunit sa gitna ng lahat, si Amando, yakap-yakap ang bangkay ng kawal. Hanggang sa uling sandali, sa kabila ng lahat ng ginawa at sakripisyo mo, hindi ko man lang nalaman ang tunay mong pangalan. Sa huling pagkakataon, tuluyang naunawaan ni Amando ang mensahe ng ama at ng kawal. Ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpigil ng pagdanak ng dugo. Ang tunay na pagwawagi sa gera, hindi ang pagiging buhay matapos ang laban, kundi ang matagumpay na pagtapos dito.
Mula noon, sa ilalim ng pamumuno ni Amando, muling bumangon ang sityo. Hindi man naging madali. Ang lupang nilamon ng apoy at dugo ay tila nawala ng saysay. Nilinis, tinaniman, at muling inayos. Ang dating tahimik na gabi, muling naibalik sa pag-awit at kasiyahan. Nagtulong-tulong ang lahat ng mga mamamayan. Ang mga naulila ay inalagaan ng komunidad at bawat isa ay nagandog ng lakas, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa isa't isa. Ang tunay na pinuno, hindi nasusukat sa dami ng dugong dumanak, kundi sa kakayang pigilan ang pagdanak pa nito, hindi sa lakas ng braso o ng sandata, kundi sa tibay ng puso, paninindigan, at pagmamahal sa buong bayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jadi. Taong 1984, Cebu. Nagsimula ang lahat ng mapansin ni Jadi ang nakakatandang pinsan. Nakatira sa iisang bubong kasama ang isa pang kamag-anak. Dumaan ito sa pagiging buntis, pero sa kasamaang palad ay nakunan. Nang mga panong iyon napapadalas ang pagtulog, naunawaan dahil nagdadalang tao. Subalit ngayon, hindi na buntis ay panay pa rin sa pagtulog. Hindi maintindihan dahil sobrang haba ng himbing. Matutulog pagkatapos ng agahan, bigla namang magigising kinagabihan. Dire-diretso, wala ni isang segundo sa pagmulat. Minsan na nilang naisip ng isa pang pinsang sinil na baka may kondisyon ito na may kinalaman sa pagtulog. Hypersomnia kumbaga. Hinayaan nila ito nung una pero nang tumagal ay kinabahan na. Jadi, parang hindi na tama yung ginagawa ni Joanna. Kung matulog yan parang wala nang bukas. Hindi kaya iba na yan? Wika ni Neil. Pinagmasdan nila ang pinsang babae na mahimbing ang tulog sa kwarto. Lalong natakot dahil sa posisyon. Maayos ang pagkakahiga. Nakapatong pa ang dalawang kamay na parang patay na. Ano pa ba ang tingin mong gagawin natin? Hindi nga tayo nagkakaroon ng oras na matanong siya. Pagkatapos kumain, matutulog na yan. Palagi ka naman sa bayan, di ba? Doon ka nagtatrabaho. Magtanong ka sa klinika kung anong mabisang gamot sa hypersomnia. Ang mahirap kasi dyan, hypersomnia nga ba talaga ang kondisyon ng pinsan natin? Pero, daig pa niya ang haba ng tulog ng taong may hypersomnia. Sa umaga yung sintomas nun eh. Hindi kagaya ni Joan, umaga at gabi. Napabuntong hininga si Jadi. Muling tinignan ng pinsan. Mahimbing pa rin ang tulog. Hindi nagtagal ay nagising ito. Dali-daling tinanong. Jo, kumusta tulog? Parang wala nang bukas may problema ka ba? Sabihin mo sa amin, malay mo maitulong kami. Hypersomnia ba yan? Joan, magsabi ka na para alam namin kung anong gagawin ha. Tulog ka ng tulog tapos kami tong namumroblema kakaisip kung paano ka matutulungan. Pareho ba kayong baliw? Ano bang sinasabi niyo? Walang problema. Gusto ko lang matulog ng mahabang oras. Masama ba yun? Nagkatinginan si Jadi at Neil. Maayos namang kausap ang babae. Walang bakas ng problema sa mga mata. Normal din ang kilos nito. Nagkipit balikat na lamang din. Pinagpalagay na baka sila ang nag-iisip masyado. Nang mga sumunod na araw tuluyang nakahinga dahil balik sa normal na galaw ang pinsan. Sa gabi lamang natutulog. Maaga pang nagigising para simulan ang gawaing bahay. Natuwa naman sila. Unti-unti nang nawala ang kaba sa kondisyon nito. Kaso nga lang, ito pala ang simula ng mas nakakatakot na kaganapan.
Madalas nilang iwanan sa bahay si Joanne dahil sa trabaho. Sinilis sa bayan na mamasukan bilang panadero. Samantalang si Jady, tumutulong sa maliit na taniman ni Mang Renato. Kampante sila dahil maayos ang pinapakitang kalagayan ng pinsan. Dapit hapon nang mamataan itong naglalakad. Tahimik na binabaybay ang daan pero sa napapansin ni Jady, parang wala sa katinoan. Lumilipad ang isipan. Nagpaalam siya kay Mang Renato. Sinundan ng babae. Mahaba ang nilakbay. Panaylingon dahil hindi kabisado ang lugar. Dumaan sa ilog. Sumuot sa gubat. Dumaan na naman sa ilog. At sa dulo ng pangpang naroon ang nag-iisang tahanan. Kung titignan sa labas, parang abandonado. Sira-sira. Diretsyong lumakad si Joanne. Sumunod naman siya. Kaso nga lang sumalubong ang matapang na amoy. Nang tawagin ang pangalan nito, tanging katahimikan ang sumagot. Hindi siya nagtagal dahil habang lumilipas ang sandali, may umaaligid na presensya. Panay huni ang uwak na dumadagdag pa sa kilabot. Habang papalayo, tinanda ang mabuti ang dinaanan upang sa susunod ay matunton kagad. Inantay ang pagbabalik ni Joanne, pero ganun na lamang ang pagkagulat nang malaman na sa bayan ito nanggaling. Kasabay pa sa pag-uwi si Neil, nagkasulubong sila sa daanan. Inalala ng binata ang bawat pangyayari. Sigurado siyang ang pinsang babae ang sinundan. Nagtanong pa kanina si Mang Renato dahil makailang ulit tinawag pero hindi sumagot. Kaso nga lang, pinipilit nito na sa bayan nagtungo at hindi kung saan-saan. Upang malinawan, sinadya ng binata si Mang Renato. Malapit lang ang tahanan nito na ilang minutong lakaran. Pinatuloy siya ng matanda. Binigyan ng maiinom habang pinag-uusapan ang tagpo na parehong nasaksiyan. Huwag mo sanang mamasamain, iho. Sa tingin ko kasi parang may mali sa pinsan mong babae. Hindi ko alam pero parang may kapit eh. Ayoko sanang sabihin dahil hindi naman ako sigurado. Pero ngayon na nagtanong ka na, kapit. Ano pong kapit? Kung ano man ho yun sabihin nyo. Naniniwala talaga ako kasi mas matanda kayo sa akin at maraming nakikita sa mundong to. Salamat sa papuri mo pero tama ka naman. Mainam na paniwalaan ang nakakatanda dahil mas marami itong karanasan sa takbo ng mundo. Sa kabutihan man, sa kasamaan o maging sa kababalagan. Huwag ka lang mabibigla sa sasabihin ko. Yung pinsan mo kasi, nakitaan ko ng sintomas ng kulam. Hindi ito sakit na nakukuha ng tao dahil sa pagbagsak ng kalusugan o lagnat o kung anuman. Sanhi ito ng mangkukulam. Isang tao na tumatangkilik sa turo ng kadiliman at ang tanging gampanin ay manakit ng kapwa. Gumagamit ito ng mahika, pamamaraan na kinakarga ng sumpa at ritual. Ang haba naman ho ng sinabi nyo pero hindi ko gaanong maintindihan. Ano po ba yun sa madaling salita? Sa madaling salita, delikado ang buhay ng pinsan mo. Hindi nalalayong malagutan ng hininga sa sandaling hindi na makayanan ng sumpa ng kulam. Ano-ano ba napapansin mo sa kanya? Noong nakaraang mga buwan ho, kumatulog siya napakahaba. Matutulog ng umaga, gigising sa gabi. Ilang oras lang siyang mulat eh. Matutulog kagad tapos gigising na naman ng umaga. Babalik-balik na pagtulog. Nakakalimot din po siya sa mga ginagawa niya katulad kanina. Dalawa tayong saksi na dumaan siya. Dire-diretso ang lakad na parang wala sa sarili. Pero nang tanungin ko, ang sabi niya galing siya sa bayan eh. Duda ako. Sa tingin ko, sa gubat muna siya bago nagtungo sa bayan. Hindi ako pwedeng magsalita ng kung ano-ano dahil hindi ako sigurado. Mas mabuti siguro kung maghanap ka ng albularyong tutulong sa kalagayan ng pinsan mo. Kayo po ba? Baka may alam kayong pamamaraan. Huwag ka pong mag-alala.
Handa akong magsilbi sa taniman nyo kahit hindi mo ako bayaran. Kung may sapat lang akong kaalaman sa ganitong bagay, aba, bakit ko naman ipagkakait? Jadi hindi ako albularyo. Isa lang akong hamak na magsasaka. Ganito na lang, kapag nagkita kami ng kumpare kong albularyo, sasabihan kagad kita. Sa ngayon kasi naglalakbay yun eh. Hindi ko alam kung kailan ang balik. Sa ngayon, bantayan mong maigi si Joanna. Tumango si Jadi bilang sagot. Umuwi ito. Kaagad sinalubong ng nakakakilabot na tagpo. Pagpasok ng bahay, nakarinig ng ungol na nagmumula sa kwarto ng pinsang babae. Palakas ng palakas, kung kaya't dali-daling sinilip. Nakita lamang ito sa siwang ng pintuan, hindi makapasok dahil nakakandado. Nakaiga ang babae dahil natutulog ito. Kaso nga lang, bagyang nangisay ang katawan kasabay ng pagkuyom ng mga kamao. Sinundan ng napakalakas na ungol na para bang may nananakit dito. Hindi nagtagal, umangat ng kaunti ang katawan, parang umunat. Dahan-dahang lumapat ang likod sa papag, mahabang katahimikan na ang sumunod. Nang mapansing naging pantay ang paghinga, kalmado na si Jadi. Pinagmasdan ito ng ilang sandali hanggang sa muling nasaksiyan ang kaganapan. Kung kanina ay ungol, ngayon naman ay ingay ng mahaba at malalim na paghinga. Sinundan ng tunog na parang langit-ngit ng pintuang sumasayad sa sahig. Si Jadi na nakikinig, hindi maiwasang kilabutan. Ginising si Nila, nagpatulong na gibain ng pintuan. Nagtagumpay naman, pero huli na dahil balik normal na uli ang kalagayan ng pinsan. O baka binabangungot lang. Umayos naman ikaw talaga. Masyado ka natataranta. Binubulabog mo pa pati pagtulog ko eh. O ikaw naman nasa kabilang kwarto ka lang pero wala ka ba napapansin? Paano kung hindi ako nakauwi? Mamamatay itong pinsan natin. Eh bakit parang sa akin ka nagagalit? Masarap yung tulog ko kaya hindi ko napansin. Ano ba talaga nangyari? Umiling na lamang si Jadi. Sa inis pinabalik na sa pagtulog ang binata. Nanatili siya sa tabi ni Joanne. Pinagmasdang mabuti ang mahimbing na pinsan. Dahil wala ring ideya, lumabas na lamang ng kwarto. Kinabukasan balik uli sa mahabang pagtulog si Joanne. Hindi pumasok sa pagtatrabaho sa taniman si Jadi upang mabantayan ang babae. Tanghaling tapat na pero hindi to gumising. Kahit anong pagyugyog, wala pa ring senyales. May pulso pa naman ito. Mararamdaman ang paghinga sa ilong at dibdib. Kaso nga lang ayaw magmulat ng mga mata. Sumapit ang hapon hanggang dumilim. Tulog pa rin ito at nang 10 oras na, muling maririnig ang mahaba at malalim na paghinga. Sasabayan pa ng pag-angat ng katawan na parang nag-uunat. Tatagal ng ilang sandali bago matahimik. Lilipas ang ilang oras, muli na namang mangyayari. Hindi na mapakali si Jadi kung kaya't naisipang lumabas para puntahan si Mang Renato. Kaso nga lang iba ang sumalubong sa labas. Figura ng tao. Dali-daling tumakbo ng masepat niya. Sinundan ito hanggang dinala muli sa kubo kung saan nakita ang pinsa na pumasok nung araw. Nanatili sa bakuran si Jadi, walang balak na pumanik. Natatakot sa posibleng sasalubong sa loob. Dumampot ng kahoy para gawing sandata kung sakaling may lalapit. Hindi naglaon may naaninag na anino sa bintana. Hindi matukoy kung babae o lalaki dahil madilim. May nakatalukbong din sa ulo nito. Nang marinig ay dito na siya nagsalita. Magandang gabi ho sa inyo. Magtatanong lang sana ako kung ikaw ba yung taong sinusundan ko. Yung pinsan kong babae, kilala mo ba? Nakita ko siyang pumasok.
Hindi natapos ni Jody ang pagtatanong. Umalingasaw ang mabahong amoy. Kagaya nung unang napadpad sa lugar. Oo, kilala ko si Joanna. Alam ko rin na nakikipag-usap sa matandang magsasaka tungkol sa nangyayari sa babae. Kung gusto mong bumalik sa normal ang pinsan mo, wag na wag mo siyang ipapasuri kahit na kanino. Iwasan din ang pagbanggit sa ibang tao. Kapag nagkataon, hindi na siya mabubuhay pa. Ay, anong sinasabi mo? Lumabas ka nga dyan! Hindi na nakakuha pa ng sagot dahil biglang nawala ang matanda. Nang muling umalingasaw ang amoy, kumaripas pabalik ng daan si Jody. Hingal na nakarating sa tahanan, muling naabutan ng pinsan sa ganong sitwasyon. Pero sa pagkakataong ito, mas umangat ang katawan. Hindi maintindihan ang posisyon dahil nakasubsob ang muka sa unan. Nakaharap ang katawan sa itaas. Nakadekwatro ang paa at higit sa lahat. Naging mas nakakakilabot ang mahaba at malalim na paghinga. Dahil sira ang pintuan, nakapasok agad. Ang problema hindi maigalaw ang pinsan dahil parang paralisado. Nanigas ang buong katawan. Sa puntong ito ay dumating na si Neil. Dalawa silang nataranta sa pangyayari. Si Neil na dating naninilbihan sa simbahan, taimtim na inusala ng dasal. Sa kabutiang palad gumana naman, unti-unting naibalik sa ayos ang pinsan. Diyos na lang ang makakatulong sa ganitong klase ng kababalagan. Jody, ano ba sa tingin mo nangyayari kay Joanna? Hindi ko alam. Pero may nakita ako matanda kanina. Duda ako na may kinalaman siya sa mga nangyayari. Kaso hindi ko makilala. Ni hindi ko nga namukhaan eh. Narinig ko ang boses. Ang sabi, wag tayo lumapit sa may kakayahang sumuri sa ganitong kalagayan. Wag ding ipagsabi sa iba ang tungkol dito. Sa pagkakaunawa mo, anong ibig niyang sabihin? Kung ganyan man, isa lang ang pwedeng ibig sabihin niyan. May kababalagang nangyayari kay Joanna. Pero ano nga ba yan? Naniniwala ka ba sa kulam? Nakausap ko nung nakaraan si Mang Renato. Maging siya nagdududa sa kilos ni Joanne. Nung araw na nakita ko, sabi niya, posibleng tinamaan ng kulam ang pinsan natin. Nilingon ni Neil ang pinsang babae. Muli na naman silang nataranta dahil umuungol ito. Dali-daling pinigilan. Tumagal sa loob ng ilang sandali ang mahaba at malalim na paghinga. Kinilabutan na sila dahil nagmulat bigla kasabay ng pagbuka ng bibig. Nagpapakawala pa ng matinding ingay. Napadasal nang wala sa oras ang dalawa habang pinipigilan ang katawan nito. Naninigas na para bang babaliin ng bawat buto. Nakahinga ng bigla itong tumigil. Bumalik sa ayos at maimbing na uli ang pagtulog. Nakuha pang bumalik na parang wala lang. Sa nasaksiyan, hindi maiwasang mapaisip ni Jody. Tinimbang ang sinabi ni Mang Renato at ng matanda. Nang makapagpasya, pinuntahan si Mang Renato. Pero hanggang sa daanan lamang dahil humarang ang matanda. Natakpan ng mahabang damit ang katawan. May nakatalukbong sa muka. May dalang tungkod. At ang bewang ay may nakataling mga bote na itim na likido ang laman. Bahagyang umatras ang binata nang iduro nito ang tungkod sa kanya. Binalaan na kita, iho. Wag na wag kang magsusumbong sa kahit na sino kung gusto mo pang mabuhay ang pinsan mo. Wag kang magkakamali. Baka pag uwi mo, bangkay na lang ang maabutan. Ayaw mong maniwala? Sige, subukan mo na magkaalaman tayo. Sa tingin niyo ho ba madadaan niyo ako sa takot? Hoy, kung sino ka man wala akong pakialam sa'yo. Umalis ka sa dadaanan ko. Matigas ka talaga, ano? O sige, tignan natin kung hanggang saan ang katigasan mo. Ikaw rin, pinsan mo ang mapupuruhan.
Walang sisihan dahil binalaan kita. Sinundan na lamang ng tingin ni Jody ang matanda. Dahan-dahan itong lumayo. Sumuot sa kakawyan hanggang sa nawala. Dumiretso na rin si Jody. Pero nang makarating sa bakuran biglang nagdalawang isip. Nakaramdam ng takot sa sinabi ng matanda. Nang makita si Mang Renato, dali-daling tumakbo palayo. Tinawag siya pero hindi na lumingon pa. Pagdating ng tahanan sumalubong si Neil. Tarantang tinungo ang kwarto ni Joanne. Sa pagkakataong ito, bahagya ng nangitim ang mga paa. Nasa delikadong posisyon. Lumikha ng nakakakilabot na ingay. Kumpara dati mas malalim ang paghinga. Nasa ganong posisyon na para bang hindi na makakabalik sa normal. Natatakot na ako sa kalagayan niya. Kanina pa yung ganyan. Hindi na may dadaan sa dasal. 10 ama namin na yung ginawa pero wala pa ring epekto. Pumunta na tayo sa albularyo. Hindi, wag. Hindi tayo pwedeng lumapit sa albularyo kahit na sino. At bakit naman? Ano? Hahayaan natin si Joanne na magkaganyan. Jody, akala ko ba maghanap tayo ng paraan para matulungan ang pinsan natin? Pero bakit parang umaayaw ka? Hindi nakasagot si Jody. Naguguluhan kung ano ang susundin. Panay lunok habang nakatitig sa kondisyon ng pinsang babae. Nasundan na lang din ang tingin ni Neil na nagmamadaling lumabas. Wala siyang ideya kung saan magtutungo. Pero pagbalik nito, kasama na si Mang Renato at ang isa pang matanda. Masama ang tingin ng matanda na halos pinagtulakan siya palayo sa kinalalagyan ng pinsan. Sinuri nito ang sitwasyon. Naglabas ng bote. Isinaboy ang likido sa katawan ni Joanne. Bumigkas ng orasyon at saka dahan-dahang hinilot pabalik sa ayos ang posisyon. Nang maayos na, binalingan ang magpinsang Jody at Neil. Mamamatay na ang babae, pero pinili niyo pa rin pakinggan ang sulsol. Palibasa, hindi ikaw ang nakakaranas, kaya madali kang madala sa pananakot. Wika ng albularyong si Mang Umboy. Masama ang titig kay Jody. Nag-iwas ng tingin ng binata. Hindi rin nakaligtas kay Neil na agarang nagtanong. Ito ba ang sinasabi mong matanda, Jody? Yung ba yung tumatakot sa'yo? Manong, yan din sana ang hihilingin ko. May sinasabi siyang matanda eh. Binalaan na wag ipagsabi ang tungkol dito. Manong, sa hula ko yon ang may kagagawan kung bakit nagkakaganito ang pinsa namin. Masyadong nabilog ang utak ni Jody sa paninindak na matandang yun. Patayin niyo na kaya? Doon din ako tutungo, iho. Huwag mo kong apurahin dahil baka lalong malagay sa alanganin ng pinsan mo. Jadi tama. Mahina ka para maisahan ng walang kwentang salita. Renato, ilayo mo muna ang mga to. Ayoko maistorbo sa ritual. Lumabas ng kwarto ang magpipinsan, alinsunod sa utos ng albularyo. Nasa labas man, tanaw pa rin ang nangyayari sa loob. Binalaan na lamang ni Mang Renato na huwag mag-ingay. Muling sinabuyan ng langis ang natutulog na si Joanne. Binulungan ng orasyon. Inilagay ang daliri sa noo. Muling nag-usal. Ilang sandali pa nagwala ang dalaga, pero ibang kaluluwa ang nasa katawan nito. Nasaan ako? Sino kay labas mo ko rito? Albularyo, anong kailangan mo? Huwag mo kong pagtaasan ng boses kung ayaw mong tapusin kita ngayon din. Anong kasalanan sa'yo ng dalagang to para patawan mo ng kulam? Ito na nga ba ang sinasabi ko? Matigas ang ulo ng binatang yun. Tumawag talaga ng mabantot na albularyo. Hinahamon mo ba ako sa isang laban? Walang problema. Pagbibigyan kita. Huwag mong nililihis ang usapan. Sagutin mo ang tanong ko. Kung ayaw mong lumabas sa katawan na ito na wala ng buhay, wala kang ideya sa kakayahan ko. Humagalpak ng tawa ang boses. Pagkuway dinuraan si Mang Umboy.
Sa galit ng matanda, naglabas ng palito ng posporo, sinipit sa pagitan ng daliri ng pasyente, inihipa ng orasyon. Dito napasigaw ang boses na sumapi. Sa kabila nito ay ayaw pa ring magsalita. Patayin mo man ako ngayon. Wala kang makukuhang sagot sa akin. Sige, tuluyan mo ko para matuluyan ko rin ang babaeng ito. Matigas ka, no? Sigurado ka ba talagang ako ang haamunin mo? Simple lang ang tanong. Isang sagot lang ang kailangan. Mag-isip kang mabuti bago mahuli sa'yo ang lahat. Ano ang kasalanan ng babaeng ito para parusahan mo ng kulam? Napatiimbagang si Mang Umboy upang indahin ang sakit na dulot ng pagkakakagat. Malaki ang iniwang sugat sa kamay dahilan para masampal. Kinalma din kagad ang sarili dahil katawan ng pasyente ang karap. Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Sige, saktan mo pa ang katawang ito. Hindi magtatagal. Ikaw din ang papatay sa babaeng yan. Huwag mong sagarin ang galit ko. Paubos na ang pasensya ko. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang dahilan mo para parusahan ng ganito ang babae. Huwag mo na akong paulitin. Baka ikulong kita sa lugar na hindi ka na makakalabas. Sa tingin mo ba natatakot ako sa mga banta mo, albularyo? Mabuti pang huwag kang mangialam dahil baka ikaw pa ang kulamin ko. Ang hilig mong mag-iba ng usapan. Ako pa ang kukulamin ito. Baliw! O sige, tignan natin kung kakayanin mo. Diniinan ni Mang Umboy ang palito. Hindi to magkamayaw kakasigaw. Sinabayan pa ng orasyon na lalong nagpadaing. Hindi naglaon ng hina ang boses, kasabay ng pamamanhid ng katawan. Nagulat ang matanda dahil biglang kumalas ang espiritual na kamalayan ng mangkukulam kahit hindi pa tapos ang ritual. Nang balingan ang katawan ng pasyente, nagsimulang tumigas ang bawat parte. Kasabay ng mahaba at malalim na paghinga, ang likha nitong ingay na nagdulot ng kilabot sa lahat. Muling nagbukas ng langis, inihipa ng orasyon ang bote, isinalin sa baso, hinaluan ng tubig at saka sapilitang pinainom. Hindi tumigil sa pagsambit ng dasal habang hinihilot ang katawan nitong basta-basta na lamang umaangat. Ang mga kamay at binti kusang gumagalaw para ilagay sa alanganing posisyon ng katawan. Sa kabutiang palad, unti-unting humupa ang kalagayan makalipas ang ilang sandali. Subalit hindi pa rin gumising ang dalaga. Hindi makapagsalita sina Jadi at Neil nang masaksiyan ng lahat. Palipat-lipat ang tingin kay Mang Umboy na nag-iisip ng paraan at sa pinsang babae na nakaratay. Kung hindi ka nagpadala sa matandang yun, nailigtas natin sana kagad si Joan. Tignan mo ngayon, lumala na ang sitwasyon. Ako pa ang sinisisi mo. Natakot nga ako, hindi ba? Akala ko kapag magsasalita ako mamamatay si Joan. Malay ko bang tinatakot lang ako nun? Nasa sitwasyon na tayo, huwag na kayo magsisiyan. Ang gawin nyo ay magdasal na mailigtas ang buhay ng pinsan niya. Si Mang Umboy sa kabilang banda, pinaghalo-halo ang mga dalang pangontra upang makabuo ng kombinasyon na pipigil sa sumpa ng kulam. Kung pangalan niya ito, Urom. Terminong Cebuano na ang ibig sabihin ay matinding bangungot. Walang nakakaligtas sa kondisyong ito. Ang sino mang tamaan, hindi na magigising mula sa pagkatulog. Delikado dahil parang natutulog lang ang biktima. Kung hindi mababantayan, malalaman na lamang napatay na. Renato, kailangan ko ang tulong mo. Nakagawa ko ng kombinasyon na siyang pipigil sa sumpa upang hindi na lalong lumala. Ang iutos ko sa'yo, hanapin mo ang mambabarang. Bibigyan kita ng palatandaan para madali mong mahanap. Hindi ko na siya matawag sa pamamagitan ng espiritual na pag-uusap, kung kaya't mukaan natin siyang huhulihin. Ganito ang plano.
Habang nag-uusap ang matatanda, nakinig si Jadi. Iniisip ang bawat detalye dahil balak na makiisa sa paghahanap ng mangkukulam. Nang matapos ang pagpaplano, umalis kagad si Mang Renato. Sumunod naman ang binata. Nag-usap na rin sila ni Neil. Ito naman ang naiwan sa tahanan upang bantayan ang mangyayari. Hindi pa nakakalayo. Nahuli na siya ni Mang Renato. Hindi naman ito umangal sa pagsama niya. Nagtulungan na lang din sila. Si Jadi ang nanguna sa paghahanap. Tinungo nila ang kubo sa kagubatan doon. Nahuli ang mangkukulam. Dito malinaw na hindi matanda kundi isang binata. Hindi nalalayo ang edad sa kanya. Habang abala ito, kumukulo ang hawak na langis ni Mang Renato. Kumpirmadong yan nga ang mangkukulam. Hintayin lang natin na kumulo itong isa bago tayo umatake. Ang plano. Susubukan muli ni Mang Umboy na tawagin ang espiritual na kamalayan ng mambabarang. Sa sandaling makasapi na sa katawan ng pasyente, may iwan ang sariling katawan na siyang sisirain upang hindi na makabalik pa. Nang kumulo ang langis, inabutan ng balisong si Jadi. Naintindihan kagad ng binata ang ibig sabihin. Mula sa pagriritual, nagmulat bigla ang mambabarang at nanigas ang katawan. Humandusay na lamang sa sahig. Ito ang senyales na sumapi na ang kaluluwa. Kumilos na sila. Siniguradong madidispatcha ang katawan. Pagkatapos ay dali-daling sinunog ang lahat, maging ang bangkay. Pagbalik sa tahanan, naabutan ang tagpo, kung saan nagkasagutan ang sapi ng mangkukulam at si Mang Umboy. Hindi na mapigilan ang galit ng albularyo. Mariin ang pagkakahawak sa buhok ng pasyente habang masama ang titig. Sige, saktan mo pa ang katawang ito. Tignan natin kung kaninong atake ang unang makakapatay sa dalaga. Ang sumpa ko ba o ang gulpi mo? Nagpipigil na mangialam si Jadi at Neil. Awang-awa sa kalagayan ng pinsan, dumudugo na ang mukha nito. Idagdag pa ang bigla-biglang pagliyad dahil sa epekto ng sumpa. Gayunpaman, buo ang tiwala sa kakayahan ng albularyo. Sinagad mo ang pasensya ko. Patawarin nawa ako sa gagawin ko sa iyo. Sinulya pa ni Mang Umboy si Mang Renato. Nagbigay ng tango ang matanda bilang hudyat. Sinindihan ng palito at saka diniin sa noo ng pasyente sabay bulong ng orasyon. Sa puntong ito, umalingaw-ngaw ang hiyaw. Nanigas ng todo ang katawan ng pasyente habang nagpupumilit na makawala ang kaluluwa ng mangkukulam. Isinusumpa kita, albularyo. Kung tutusin, gumanti lang ako sa ginawa ng babaeng ito. Ako ang ama ng magiging anak namin na pinili niyang ipalaglag. Kasalanan ko bang isumpa siya? Pinatay niya ang walang malay na bata. Habang tinatapos ni Mang Umboy ang sumpa, sumagi sa alaala ng magpinsan ang kasintahan ni Joan na hindi nila kasundo. Hindi nakikipaghalubilo ang lalaki. Dali-daling umiiwas kapag nariyan sila. Hindi lubos na inaasahan na sinadya pala ni Joan na ipalaglag ang bata. Wala silang kaalam-alam hanggang sa mga sandaling iyon. Nang balikan ng pinsan ang nasa harapan, nasa maayos na kalagayan na si Joan. Inaantay na lamang kung kailan magigising. Pagmulat nito, isiniwalat ang katotohanan. Natakot na baka maging masama ang bata sa oras sa ipanganak. Huli na nang malaman na mangkukulam ang lalaking karelasyon. Tinakasan, pinalaglag ang bata dahil sa takot na matulad sa lalaki. Hindi inasahan na magiging ganito ang takbo ng kaganapan. Inunawa ni Jadi at Neil ang rason ng pinsan kahit na sa kabilang banda ay gustong pagalitan. Sa parte ni Jadi, hindi magiging masama ang bata ng dahil lang sa kasamaan na nagmula sa ama. Kung matuturuan nito ng tama,
hindi nalalayong maging mabuti. Subalit wala nang magagawa pa. Huli na ang lahat. Ikaw, iho, baguhin mo ang ugali mo. Madali kang matakot. Yan ang maglalagay sa'yo sa kapamakan. Naniniwala ka kagad sa sinasabi ng mga tao sa'yo nang walang masuring pag-aaral. Tandaan mo, hindi dahil nasindak ka sa salita ng tao, ibig sabihin nun mangyayari na ang bagay na yon. Tumango si Jady. Sumang-ayon sa sinabi ng albularyo. Aminado ang binata na natakot siya dahil sa sinabi na mamamatay ang pinsan kapag siya ay nagsalita. Hindi niya rin masisi ang sarili dahil ang gusto lamang mapabuti ang pinsan. Ang mali lamang, hindi niya pinag-aralan kung totoo ba o hindi ang sinasabi nito. Gayunpaman, ipinangako niya sa kanyang sarili, anuman ang maririnig mula sa iba, hindi kagad paniniwalaan. Pag-aaralang mabuti, susuriin ang bawat kaganapan kung ito ba ay katotohanan o pananakot lamang. Ayon kay Jady, hindi lang ito sa aspeto ng kulam, maging sa araw-araw na buhay ng mga tao. Para daw sa mga makikinig, kung anuman ang sinasabi sa inyo ng ibang tao, hindi ito ang inyong realidad. Ikaw pa rin ang magpapatunay kung totoo o hindi ang ibinibintang sa'yo o husga ng ibang tao. Kaya naman tatagan ng kalooban, magtiwala sa iyong sarili. Naranasan niyo na bang makulam? Parang tigalpo, palipad hangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Naghahanap ba kayo ng pangontra sa mga nabanggit mga kabayan? At merong kasamang rebuelta. Narito yung Maracuyo bracelets natin. We have 2 colors available, glossy black and brown. Sobrang nagte-trending ngayon yung Maracuyo mga kabayan kasi maganda yung bisa niya. Una, nandyan na yung pangontra espiritual at nandyan din yung tinatawag nating rebuelta. Yung rebuelta kasi mga kabayan, kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. Yan ang bisa ng ating Maracuyo bracelet. So kung meron kang nakasagutan, nakaaway, o kung naranasan mong masumpa mga kabayan at nangangailangan ka ng depensa para sa mga nabanggit, subukan mo ang Maracuyo bracelet. Para sa lahat ng interesado, i-search lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.